Si Mabel, ang dami ng mga tao makita lang ng personal ang imahe. Sa 20 taon niyang pamamanata, marami raw hiling na natupad. Tulad po nung nadisgrasya yung anak ko, talaga pong ang laki ng tulong ng Nazareno sa amin. Kasi akala namin wala ng pag-asa pero naoperahan yung anak ko. Yung paniniwala po, yung pananampalataya, yung pagmamahal sa Panginoon. Yun po yun. Magkakaiba man ang mga dahilan at pinanggalingan ng pamamanata, pinagbuklod ang mga deboto ng iisang pananampalataya. Baon nila ang mga himala na ipinagkaloob ng Poong Jesus Nazareno at hindi matatawarang pasasalamat sa Kanya. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatuto, 24 oras. Nagkagulo rin sa bahagi ng Roxas Boulevard at Padre Burgos Avenue matapos naharangin ng mga ihos ang mga debotong nagpumilit na makalapit sa andas. Sa gitna niyan, may mga muntik pa umanong madukutan. Nakatutok si June Veneracion. After challenges, you bounce back stronger. Now, your damaged hair can too. New Dove Peptide Bond Repair with BioPro. Nagkatensyon agad bago pa man makatawid ng Roxas Boulevard papuntang Padre Burgos Avenue ang andas ng Poong Jesus Nazareno bandang alas 4 ng madaling araw. Wag dyan! Labas! Wag dito! Wag dito! Labas! Nagpumilit kasi ang ilang kabataan na makalapit sa andas, kaya sila hinarangan ng mga ihos. Nang nasa Padre Burgos na ang andas, doon na sumalubong ang mga deboto para makalapit sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. Kanya-kanyang pwesto ang mga deboto para makita ng maayos ang pagdaan ng prosesyon. May mga nasa taas ng puno, pati na rin sa poste ng kalye. Kahit may pangalib na mapaluputan, lakas loob pa rin nagunahan ng mga deboto na mahawakan ang lubid nito at makasampa sa andas. Taon-taon ko po gagawin para sa pamilya. Kahit mahirap. Sa gilid ng kalsada, nakita naming nanginginig ang kamay at katawan ng 23 anyos sa si Angel. May mga sugat din siya sa paa. Yun pala, muntik na siyang hindi makalabas sa siksikan ng mga deboto. Ako po yung nadaganan po. Ako po yung pinaka nasa ilalim. So baka may possible po na nabalian daw po yung paa ko. Sa gitna ng siksikan at pagdagsa ng napakaraming deboto ng Poong Jesus Nazareno, may ilan na nakaisipang gumawa ng kasamaan. May mga debotong nagreklamong muntik na silang mabiktima ng mga mandurukot. Sa aming pwesto, may mga nabistong nag-aabang lang pala ng tamang tiyempo. Nasa bulsa lang yung phone ko pero alam ko. Tapos bigla niyang dinukot, nakita ko. Tapos nung ginanong ko siya, sabi ko, yung cellphone ko, bitawan mo. Binitawan niya sa lapag. Tapos bigla na silang umalis. Ilan yun? Dalawa sila. Tatlo. Nagkakasama sila. Pati ang aking team ay muntik na ring mabiktima ng mga mandurukot. May umawak sa bulsa ko. Pag hawak sa kamay, hawak na yung dalawang cellphone ko eh. Buti na bitawan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, samot-saring basura ang naiwan sa mga dinaanan ng andas, kabilang po sa bahagi ng Roxas Boulevard at P. Burgos. Pati mga nakasetup na palikuran sa Quirino Grandstand, kinapos sa dami ng mga dumagsang deboto. Nakatutok si Oscar Oida. Matapos tumulak ang prosesyon mula sa Quirino Grandstand, sandamakmak ang mga basurang naiwan. Samot-saring basura rin ang naiwan sa intersection ng Roxas Boulevard at P. Burgos. Mabilis na nilinis na matauhan ng MMDA at Manila Department of Public Services ang bahagi ng rutang nadaanan na. Winalis ang kalsada at pinagdadampot ang mga kalat. Tila kinapos naman ng palikuran ang mga debotong dumagsa sa Quirino Grandstand. Bagaman may mga itinalagang portalet, sa dami ng mga tao, hindi sumapat ang mga ito. Tuloy, ilan sa mga naroon, nagtuhum at may concern na lang sa ilang pader sa lugar. Kaya naman pagkalagpas ng andas sa may Finance Road, agad pinower spray ang kalsada para maalis ang dumi at panghi na iniwan sa gilid ng kalsada.
Para noong mga nagdaang taon, higit na mabilis ang andar ng andas sa bahagi ng Katigbak Drive, palabas ng Rojas Boulevard, pasado alas 4 ng madaling araw. Hindi gaya noong nakaraang taon na tumagal ng mahigit 1 oras sa naturang intersection ang andas. Ito'y pagpapakita na yung ating mga ginagawa na mga pagkilos, yung ating mga ginagawa na mga lahat ng mga meeting, nakita natin ito yung kinalabasan. Dahil dyan, ang iba na may mga kasamang bata, safe na safe daw ang feeling. Baliktad po yan, may baby pa. Baby ba? Opo, meron. Hindi mo natatakot? Hindi naman po kasi, debosyon na po namin to, panakata na namin to. Malaking tulong din ang mga namamanata na nagsilbing human barrier para di basta-basta makalapit sa andas ang ibang deboto na naghahangad na makasampa. Pag may nagtatangkang makasunod, agad lang binabarikadahan. Ang instruction po kasi sa amin, ng aming leader, ay masala po muna namin to kahit napakunti-kunti yung tao para hindi po totaling volume na sumunod sa andas. Masaya man sa naging maayos na simula ng traslasyon na dismaya ng bahagya ang ilan sa mga vendor. Sa bilis daw kasi ng andar ng andas, di sila gaanong nakabenta. Mabilis po kasi yung takbo ng ngayon, ng Nazareno po kasi. Kaya may hina po yung yung benta. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Christmas season is finally here. May mga ninibago, may nasasabik, at may abala pa. Good evening mga kapuso. Focus sa trabaho at sarili si Jerry Gonzalez na magiging abala raw ngayong taon dahil sa dami ng gagawin niyang project. Buena mano ang pagbibidahan ng episode bukas ng Magpakailanman. Makichika kay Aubrey Carampel. Pinasok ang isang maling paraan na gaganap bilang isang OFW na nakulong sa Malaysia matapos masangkot sa mga illegal na gawain. Si Sparkle actor Jeric Gonzalez sa Magpakailanman. Para yan sa episode na Pangarap at Hustisya, The Jimmy Aguilar Story, na mapapanood ngayong Sabado. Inspiring at kapupulutan daw ng aral ang kwentong ito, lalo na para sa mga OFW at kanilang pamilya. As an actor, malaking hamon daw kay Jeric na muling bumida sa isang MPK episode. Isang araw ito sa pinakamahirap na role na kanyang ginampanan. Kasi every scene talaga napakabigat, napakahirap, challenge talaga saan bilang aktor, pero I'm happy na ako yung nabigyan ng opportunity to play this role. This 2026, maraming nakatakdang proyekto raw na gagawin si Jeric. Bukod sa pagiging aktor, isa rin daw sa kanyang goals ay matutukan din ang kanyang music. Gusto raw niyang makapag-release ng new song and album. More pelikula kasi yun talaga yung passion ko, yung pag-arte, and then yung sa music, hopefully, and sana hopefully concert soon. Yun yung mga dream ko perform. May pagka-daring daw ang pinaghahandaan niyang movie. Kaya naman tuloy-tuloy daw ang pagpapaganda niya ng katawan. New Year's resolution din daw niya na mas maging active. Mas positive yung mindset na, masipagan yung workout, and then more time with my family kasi yun yung minsan nawawala, di ba? Pagka busy na tayo, and then mas engaging sa mga physical activities outside, like ngayon I'm running and gusto ko sana hiking, mga ganyan. Outdoor activities. Sa usaping love life, may time din ba si Jeric? Sa ngayon, I'm focused on work and myself. Self-love. Self-love. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. susunod. Daang-daang debotong nasaktan o sumama ang pakiramdam sa gitna ng traslasyon, agad nilapatan ng lunas. Bilang ng kumpirmadong nasawi sa pagguho sa landfill sa Cebu, 2 na, mahigit 30 pa ang hinahanap. At closeness ni na AZ Martinez at Ralph De Leon sa kanilang bakasyon sa Siargao. Kinakiligan. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras.
excellence recognized on the world stage. A seasoned professional, full of authority and charisma. From the bottom of my heart, a huge thank you. All around the world, we cover stories that make us angry, sad, triumphant, and glad. But our job as journalists is to harness all these emotions and turn them to positive action, do everything possible to turn in the best work, and be grateful every day. Congratulations, Vicky Morales, AIB Presenter of the Year. Huwag mahuhuli sa balita online. Join the millions of users of GMA News online app worldwide. Get the latest news, access exclusive stories, watch video reports and live streams, all in one app. Go to Apple App Store or Google Play Store. Search for GMA News. Look for the official app by GMA Integrated News and GMA New Media. Install and get started. From news to lifestyle to sports, we've got everything for you. Huwag mahuli sa balita. GMA News online app. Balitang maaasahan. Nasa kamay mo na. Christmas season is finally here. May mga naninibago, may nasasabik, at may abala pa. Kami ang Team Totoo. Panata namin gawin ang lahat Para di malusutan ng fake news. Magkaisa tayong labanan ng fake. I fell into your fantasy, but that's all our love will ever be. Lost hope in saving you and me. It's a threat that at that time wasn't much talked about. We came from a presidency that did not really allow us to talk much about Chinese influence operations, when in fact it's very much entrenched in the Philippines in different domains. We know the rhetoric of former President Duterte, which was pro-China. So what you're saying is this rhetoric actually was felt in terms of policy and operations down the line, dun sa level ninyo, in research, no? Kind of deep into the recesses of the bureaucracy of the military. So ramdam niyo yun? Ramdam po. There was actually specific instructions not to dig too deeply, or was it implied na huwag niyo masyadong suriin ito? Or at least keep the allegiance to China as a foreign policy issue po instead of security issue. Hindi lang po sa military, we also saw Chinese influence everywhere else. We saw it in media in particular. We